ito na, ipipilat na po natin itong kwan. Dito mag-uumpisa ang ating kabanata, ang ating istorya sa darating na wet season. Ito po yung i-demo po natin para sa world record ating project natin. Dito mag-uumpisa sa 11 na sowi. 11 na to, sowi lang po mag-uumpisa yung ating kabanata. Okay, powered by Agritipid PH Teams. Salamat. Good morning mga ka-Agritipid Teams. At ang araw ngayon ay April 4, 2025 sa oras ng 6:24 PM. At ito ay pinapakilala ko po sa inyo yung pang world record attempt project po natin na inbred variety. Ayan, may katangian na yung uhay ay may nabibilang po tayo dyan na 500 to 600 grains per panicle. Tapos yung butil po niya ay halos yung size niya ay times 2 sa mga nakikita po natin dyan. Times 2 to times 3 yung sukat ng butil sa inbred variety at hybrid variety na iba po. Ayan, hindi na natin papangalanan kung anong mga hybrid variety yung basta super premium yung kwan nito, super premium dahil sa katangian ng butil at haba ng uhay ay pang world record. Kaya ito, para makumpleto natin yung recados, ayan, gumagawa na po tayo ng, ayan, ilalagay natin sa soil, bubuhayin natin ulit yung soil. Lalagyan natin ng compost gamit yung AISMC microbial inoculant. Okay, yung decomposer na rin po natin yan, halos kompleto. I-spray po natin dito sa mismong dumi ng baboy ang amoy natin na alaga po natin. Ayan. Ayan, kaya wala pong nasasayang. Kaya Agritipid PH, kaya nga Agritipid ay nandito handang tumulong po sa inyo at hahanapin na natin dahil sa nararanasan nating bagsak presyo ng palay gawa ng rice tarification law. Kung bumaba kasi po yung tax sa tariff ay maraming mag-import. Kahit sino-sino lang ay pwedeng mag-import dahil sa baba ng bigas sa ibang bansa at baba ng tax. Kaya doon naman tayo nadadali sa presyo. Kaya ngayon ay nararanasan po natin ng presyong yung presyo natin ay 12, 13, 14, 15 pesos. Luging-lugi po kayo. Kaya nandito sa Agritipid PH handang hanapin ulit yung kung saan po kayo makakatipid. Kasi alam kong sobrang mahal na sorry, yung inputs. Hindi na natin kinakaya sa sobrang mahal. Yung kung 100 lang yung inyong inaani, ulitin ko, wala na kayong kita sa average. Lalo sa average yield ng bansa na 8 tons pababa. Yung average yield ng bansa ay wala na po kayong kita doon. Mag-uuwing luhaan po tayo lahat po doon. Kung ganun lang yung ani po ninyo. Kaya nandito si Agritipid at handang i-upgrade yung pamamaraan ninyo at bawasan yung gastos ninyo sa pagpapalay. Okay, kung gagamit kayo na yan, basta hanapin natin, ganun na lang, sama-sama tulong-tulong itaas ang ani at kita. Puntahan nyo YouTube channel natin Agritipid PH, share nyo na rin para ma-adapt yung ibang teknolohiya po natin dyan sa pagpapalay kasi iba na yung magkakaiba yung sitwasyon ng sakahan po natin dahil sa tagal na ng sinasaka po natin yan na gamit mga chemicals, kasusunog ng dayami, synthetic ay inorganic ay talagang nag-deplete na. 20 to 30 years na po yan. Kailangan na natin i-upgrade. Okay, nakikita nyo naman yung resulta ng ating palay sa protocol po natin na sinusunod ay tingnan nyo yung magiging resulta. Ito ay ganyan nakarami sa ilang puno lang yan. 11, bilangin ninyo. Kaya linagay ko dyan at iraraton po natin. Diniligan po natin yan ng yield more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puno lang yan. Ito na
yung uhay po niyan. Ganyan nakarami at ganyan kabigat. Kaya ito yung may kakayahan pang world record. Ito ay para susuwihan lang natin at yung planting distance medyo SRI technology yung combination ng SRI. At makukuha natin yung world record. Sharing is caring. Okay, good morning. Good morning. Exercise ito yung kukumpleto sa world breaking ating project po natin. Na gagawin na natin itong wet season dito sa mag-trial tayo dito sa inbred variety yung napili nating gagamitin yan para sa SRI yung 448 kaban muna ang i-break natin. Yan, dami pa nating huhukayin, hinukay pa lang natin ito portion at gagawa tayo. Ito yung kukumpleto sa world breaking ating project natin na ilalagay sa soil at ipaprocess po natin yan gamit ng AIMC organic. Yan, i-spray po natin dyan, bubuhayin po natin yan, kargahan natin ng maraming sustansya at pampabulok. Hearing skiring na itong kayamanan po dito, ipaprocess na po natin ito at ilalagay ko doon, i-air dry natin at i-mix yung kinuha ko sa module, tapos diligan natin ng Gilmore at yung pampabulok. Ayan na, para gagawa tayo ng solusyon para sa pagbagsak ng presyo ng palay dahil sa walang habas na importation. At ang kulang na lang natin ay mag-produce ng inbred variety para mas kaya niya makatipid. Kahit ito lang gamitin natin, konting abono okay na, tapos foliar. Sa hybrid po kasi mahirapan po tayong i-achieve yung mababang inputs po dyan. Kaya mahirapan tayo kasi matakaw ang hybrid. Kaya ang gagawin natin, abangan ninyo next cropping, yung ipoproduce natin, i-SRI natin dito. Gagawa pa rin tayo ng paraan para sa inyo, para makatulong tayo. Nabawasan ngayon yung mga inputs ninyo. Kung kaya natin kung yung 100 kaban lang, kaya natin yan 4 bags na abono, 6 kaban na abono, inaani na natin yan sa inbred dati na 160 to 170 sa 6 bags. Lalo na kung makapag-produce tayo yun, paparamihin natin yung maraming bilang ng uhay at madaling buuin yung batok. Yun yung isang solusyon po natin dyan sa patuloy na pagbagsak ng natin presyo ng produktong palay sariwa. Okay, dito tayo magmi-mixing ng gagamitin nating abono, organic abono. Yan, huhukain lang natin yung mga landmine natin na inipon na ng taon na to. Yan, marami yan. Hinukay ko to at ilagay natin doon. Ayan, nakasako na. Plus yung mga nakakuan. Okay, didecompose natin ng totally, maganda na. Tapos may mix tayo ng mga dahon-dahon. Yun yung malaking bagay dun, bagay sa lupa yon. Mayroon yung fungicidal at insecticidal properties. Okay, imimix na natin sa soil at abangan ninyo sa wet season yung magiging resulta ng inbred variety po natin. Makakatulong po sa inyo sa pagbaba ng inyong gastos. Hearing is caring. Good morning mga ka-graduate PH teams, ka-farmers, kamanalong, kamagsasaka. Dahil sa pinagdadaanan nating presyo sa ating mga crops ngayon, di lang crops, vegetables, nandito ulit si Ka-Graduate PH para handa po tayong tumulong at ibahagi yung ating mga nalalaman sa pagpaparming, organic, synthetic, chemicals, organic farming, natural farming. At ito ay magmimixing tayo ng organic na may halong natural farming system. Ayan, para ito ay magagamit natin sa ating mga tanim, hindi lang sa crops, vegetable. Okay, maraming purpose po yan. Ayan yung mga kon naman natin para hindi masayang. Mga dahon-dahon ay ilalagay din natin. Yan yung green manuring natin, para kompleto. Mayroon tayong hindi nasayang yung mga dumi ng babuyang walang amoy natin. Ay walang amoy, sabi ko kasi wala talagang baho po yung pigiri po natin dito. Kaya baboyang walang amoy. At
Ngayon ay pakinabangan, walang masasayang. Ito ay gagamitin natin pang abono. Okay? Yan, pang organic natin sa lupa na ating sinasaka para sa SRI. System of Rice Intensification. Or kahit hindi SRI, ordinary, na kung lang ay ipapababa na natin yung inputs natin. Hahanapin natin yung malakas na ani na mababang inputs para talagang may kita po tayo kahit na may presyong 14. Tinatamaan tayo ng presyong 14 pesos or mas mababa pa. Ay basta maitaas natin yung ating ani at maibaba yung gastos sa inputs ay may kita tayo, hindi uuwing luhaan na palagi na lang every cropping na umiiyak tayo sa nangyayari sa ating bansa. Okay, ganoon lang, sharing is caring. Layer na po yan. Okay, yan yung ginagawa natin ngayon. Nag-exercise preparation para with season. Gagamitin po natin ito sa seed production po natin ng inbred. Sorry. Ayan, saling. Inbred variety. Okay, yan. Lagyan natin para makita nyo. Mag-holder tayo. Pause muna. Okay, yan. Nakita nyo ba? Okay, third layer na yan. Yan, para makita nyo lang. May videos ko lang. Ito yung walang nasayang ha. Yung manure ng kuwan natin, inipon, sinako ko. Dinagay ko sa hukay ngayon. Pwede nang gamitin. Dali nang maghiwalay. Ngayon ito ay ipaprocess natin at gagamitin natin para abono na. At i-sprayan din natin ito ng Yieldmore. At yung AIMC Biostimulant Probiotic and Soil Conditioner Toxic Neutralizer at talagang kargahan natin ng maraming sustansya at decomposer. Okay, yan. Ngayon lagyan natin ulit. Nakikita nyo ba? Fourth layer. Punin natin lahat yan, punuin natin ito, tapos air dry para walang masayang na sustansya. Tsaka natin haluin isang beses, isprehan, diligan, tapos haluin ulit ito. Pakto sa bago mag land prep, basag, sasabog na po natin ito pag magbabasag na. Ito naman yung green manuring natin na masustansya din na makakatulong din para sa soil-borne disease at pest disease, basta sa pest disease ng ating mga tanim. Kita nyo na kung ano mga yan. Hindi na natin babanggitin. Punta yung YouTube channel natin at didiscuss na lang natin doon. Agri-Tipid PH. Okay? Pause. Fourth layer. Manure ulit. Ganyan lang. Yung nakasako doon, yun yung manuring natin at pang pest control natin sa soil-borne disease at sa mga insect. Ngayon yan naman yung para sa pinakakuan din natin at mayroon din makukuhang macro at micronutrients po dyan. Ngayon lalo na dyan sa manure ng pigs. Ayan ang pinakamasustansya na isang pinakamasustansya manure ng pigs natin na baboyang walang amoy. Okay, pause. Nagmimina tayo ngayon ng ginto ng lupa. Air dry para walang tatakas ng sustansya. Ganda, lupa na. Nabuhan na ng ugat ang kahoy. Fourth layer. Mamaya kalat na natin yan. Kunin natin ito sa karton ng kwan. Kasya na to. Para sa wet season natin. Ubusin na natin yung manure dyan para manibago ulit. At magpapatiner tayo para mas marami. Ito ay kwan lang dumi ng inahin. Yung 5 inahin natin. Pagilid nyo lang, huwag nyo ibilad. Pag gumawa kayo ng ganito, huwag nyo ibilad. Mawawala yung ibang sustansya.
I-air dry nyo. Tapos to, wala namang mga, kaya ako na, synthetic, na mga gamot-gamot. Ay, hindi kagaya sa poultry na maraming antibiotic. Okay? Para hindi humaba. Kalat ulit. Fourth layer. Na mga anak ka na. Dora. Si Bella. Laki na ng tiyan ni Bella. Okay. Ano na lang. Sharing is caring. Masaganang ani po sa ating lahat. Laban lang po tayo. At gagawa po tayo ng paraan ulit. Para po sa mga hindi na kaya talaga gumastos sa kanilang sakahan na kagaya nating maliliit na magsasaka. Maraming salamat. Mga kagritipis, ituloy natin mamayang hapon na 1/4 na natin. Ilalagay natin lahat ng pwedeng manure na po dyan para ma-incorporate natin at ma-process. Tapos yan yung gagamitin natin na paupo. Ibasal po natin yan para yung planning po natin ay balikan lang natin yung pag-organic natin dati. At gagamit man tayo siguro ng abono dyan sa magiging trial natin sa inbred variety ulit para sa wheat season ay para masundan nyo sa susunod na mas mabilis nyo ng sundan ay sa finishing lang tayo gagamit. Kung mabibitin ng sustansya sa acting pass release ay with support pa rin tayo ng yield more at yung pang soil conditioner natin hyper compost ay sa finishing lang tayo magbibitaw ng high potash. Okay, gano'n lang, sharing is caring. Cut. Yan.